Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for tonight's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga kay Bimbi and kay Raisa May. So kanina pakatapos po ng Itbulaga mga kadabarkads, nag-upload po agad ng picture si Raisa May Dizon sa kanyang social media. Dalawa po sila dito ni Bimbi mga kadabarkads, and talaga namang nagniningning ang kanilang kasuotan na color yellow. So, meron itong caption na ganito: on Wednesdays, we wear yellow po. Siyempre, marami na naman po ang kinilig sa simpleng picture na yan na nilabas po ni Raisa May. Sa picture na to, tila baga protektado ni Bimbi si Raisa na wag masilipan ng cleavage. By the way, ang yellow po is favorite ni Raisa May. Kaya naman ang Wednesday is yellow day for Dabarkads. At alam nyo ba, grabe ang tindi, 3 hours ago pa lang, eto na po yung reaction, 80.6k, 2k na comment at 428 po yung nag-share. So grabe mga kadabarkads, no? Sobrang lakas talaga ng tambala ni Raisa May and ni Bimbi. Talagang patok na patok po sa masa at pansamantala pong nawawala ang stress at problema ng mga dabarkads natin na nanonood po ng programang Itbulaga. Samantalang next topic naman, pag-usapan natin itong pasasalamat po ni Bimbi sa mga dabarkads natin at Itbulaga family sa pag-accept po sa kanya as Itbulaga host. Isang patunay lamang ito na talaga namang parte na po siya ng Itbulaga. Actually, nung from the moment po na sinabi ni Bossing Vic Soto, di ba, na ready ka na ba sa Itbulaga, yun na po yung simula ni Bimbi. Nung time po na bumalik siya sa Itbulaga, after nung time na nag-vacation si Raisa May. Yun po yun. Kaya naman, congratulations Bimbi dahil isa ka ng ganap na Itbulaga host at parte na ng Itbulaga. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin ang tungkol dito sa pagbabawal po kay Bimbi na gawin ito kay Raisa May. So muli na naman itong napag-usapan dahil nga po kanina marami na namang nakapansin na nakadantay na naman po ang braso ni Bimbi dito po sa shoulder ni Raisa May. So ang bigat daw po ng braso ni Bimbi kasi medyo chubby nga naman ito. Unfair daw po yun kay Raisa May Dizon, kaya sana daw ay wag itong gawin lalo na on national television. Ayon nga po dito mga kadabarkads, habang marami ang kinikilig sa tambalang Raisa May Dizon at Bimbi Aquino, may isang bagay namang napapansin ngayon ng ilang netizen, lalo na ang fans nila. Sa ilang videos at public appearances ng dalawa, may mga nagsasabing tila nagiging armrest ni Bimbi si Raisa dahil madalas nitong ipatong ang kanyang braso sa balikat ng TV host. Para sa iba, maaring wala namang masamang intensyon si Bimbi, posible ring sobrang komportable lang siya kay Raisa. Lalo't matagal na silang magkakilala at nagkasama pa nung mga bata sila. Pero may ilang netizens na nagsasabing hindi raw ito magandang tingnan. Sabi nga po dito, hindi lang nagsasalita si Raisa pero nasasaktan yan, komento ng isa. Sabi pa ng isa, ang gentleman ang dating, sabi naman ng isa pa. May isa ring nagsabi na hindi siya magandang tingnan lalo na at napakalaki ni Bimbi at ang liit lang ni Raisa. Naalala tuloy ng ilang fans ang paalala ni Chris Aquino sa anak nung bumisita ito sa Itbulaga na be a gentleman. Siyempre, hindi natin alam kung komportable ba talaga si Raisa sa ganoong gestures at wala rin siyang pahayag tungkol dito. Kaya iba't ibang opinion lang ito ng mga netizens. Base sa kanilang napansin. Kayo, anong masasabi daw ninyo dito mga kadabarkads? Simpleng kilos lang ba ito ng magkaibigan o mas okay kung iiwasan na rin ni Bimbi ang ganong gestures sa harap ng publiko? So ang daming issue nila mga kadabarkads. Pero sa totoo lang po, mas cute nga silang tingnan eh. Pero yun nga lang, hindi natin alam kung ano po ang pakiramdam ni Raisa May na meron pong pumapatong sa kanyang balikat.
Oo, medyo mabigat po yun mga kadaber cards. Pero tingin ko naman okay lang ito kay Raisa May. Super cute nga po nilang tingnan mga kadaber cards eh. Kaya sa nagbabawal po dyan kay Bimbi na gawin ito kay Raisa May, eh si Raisa May nga hindi po nagrereklamo. Tapos tayo magrereklamo. Samantalang ilang daber cards nangangamba po sa pagkawala daw ng mahaba ni Bimbi dito po sa programang Itbulaga. Sabi kasi dito sa nabasa natin, pag nagsimula ng schooling ni Bimbi, siguradong matagal-tagal mawawala si Bimbi sa Itbulaga. Sana magkaroon pa din ng pagkakataon ng EB para or baka pwedeng pagsabayin na lang ang schooling at EB. Petition tayo Dabarkad sa TBJ Management na sana irregular na si Bimbi sa Itbulaga. Baka maagaw pa ng iba yan, sayang naman. Nasa kanila na ang alas. So, hindi naman siguro mawawala ng matagal si Bimbi sa Itbulaga. Kayang-kaya niya naman sigurong pagsabayin yan at yung kanyang study. Katulad po ni Raisa May and also ni Ruel Carino, mga kadaberkads, at ni Karen Aistro. Pero si Ruel po kasi parang every Sabado yan umaaper po siya pag wala po siyang pasok. So, pwede sigurong gawin din po yun ni Bimbi. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin mga kadaberkads ang tungkol naman po dito sa ginawa pong pagtatanggol ni Miss Aiko Melendez para po yan kay Raisa May Dizon. Ayon nga po dito, nagbahagi si actress Aiko Melendez ng cryptic post tungkol sa pagiging mabuti at pag-iwas sa pangungutya sa pisikal na anyo ng isang tao. Bagamat walang binanggit na pangalan, may ilang netizens na nag-isip na maaaring may kaugnayan ito kay Kim Chiu. Iginiit ni Aiko na mas mahalaga ang pagkakaroon ng mabuting puso kaysa panglabas na anyo. So ito po yung naging statement ni Ma'am Aiko. Never joke around about anyone physical appearance. Beauty has always been relative. What one person finds beautiful may be different for someone else, but one thing that never goes out of style is having a kind heart. Be the reason someone smiles today, not the reason they lose confidence. Kindness will always be the most beautiful things a person can wear. So, agree ako dito sa statement na to ni Miss Aiko Melendez. Although wala naman siyang pinangalanan, wala naman siyang nilagay diyang kimchi mga kadaberkads, pero isang paalala po ito para sa ating lahat na maging kind po tayo sa ating kapwa. 'Di ba? Wag po tayong magsalita ng mga makakasakit sa kanilang damdamin kasi ang beauty mga kadaberkads, ang kagandahan po ng looks, kumukupas yan. Pero yung kagandahan po ng ugali at pakikisama, hindi po yan kukupas. Bagkus habang buhay po nilang aalalahanin at dadalhin ang kabutihan mo na naidulot mo sa iyong kapwa. Kaya be kind mga kadaberkads at piliin po nating maging mabuting tao araw-araw. Sabi nga, maiksi lang ang buhay. Kaya naman wag natin itong sayangin sa mga negativity. Okay? So paano mga kadaberkads, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.